sa pagpaambit. Pero kay mamanta nagbansay sa atong espiritu, puro doktrina ra ang atong nadawat. Ang resulta ni wala ta nadugtong sa atong kalag sa usab-usab. Ang atong unahuna, dili hunahuna ni Kristo. Walay pagpaubos. Ang resulta, magkalahi ang atong pagigugma sa maigsoon. O mo resulta pag kami, kung nakalain-lain atong gugma, mabahin ta. Kay ang mga Bisaya, nagtura sa mga Bisaya. O ang mga Amerikano ra po ilang piliyon. Mo ni resulta kung masipyatan nato ang Diyos nung pagpapit sa atong Diyos. Bahala na kung sa'y may tabo sa atong kinabuhi. Ang importante, ilalunta aning Diyos nung pagpaambit sa tulo sa Diyos. Atong siyang sination, pahimuslan, regardless unsay atong kahimtang sa atong inadlaw nga pagsinati diha sa atong palibot, personal life, church life, punta. No? Mahimot ang mga sama sa mga taga-Thessalonica. Kaya nausa man sila sa tulusang Diyos, diha sa atong Ginoong Jesucristo, giingon din no? Na ang ilang giingon nga buhat diha sa pagtuo, pangabudlay diha sa gugma, o kining pagkamalahutayon nila sa ilang paglaom, nahimo silang panag-ingnan sa mga nanoo sa probinsya sa Macedonia o Akaya. Una-unahan ninyong maigsoon, iglesia na natukod, wala pa'y usa ka bulan, pero nahimo silang sumbanan. Tungod kay hilabihan yun, no? Ang ilang pagkausap, organikong pagkausap sa tulo sa Diyos. Pila naman takatuig sa church life, maigsoon. Ang atong iglesia, karaan naman yung iglesia. Pero ang pangutana, doon na ba'y buhat sa pagtuo? Doon na ba'y pangabudlay sa gugma? O doon na ba'y pagkamalahutayon diha sa paglaom? Kini daw nga itong buhat, dapat ang kinaiyaan totoo lang ta. Ang atong mga buhat sa iglesia, di ta magsalig sa atong kahimuan. Mubuhat ta, kay nagtuo ta nga ang Diyos mo'y nagbuhat, igo rata mubulig sa iyong buhat. Doon na tayo pagtuo ba? Diba ang pagtuo, di man nagikan na to, gikan man na sa atong Diyos na nagpaambit siyang pagalingon, diya ni Kristo, ingon nga Espiritu, aron kita na walay pagtuo, matuhupan o pagtuo. Kung gikan na niya atong pagtuo, automatic, doon na tayo mga buhat na iya sa pagtuo. Dili iya sa atong natural capacity. Kung dili iya sa pagtuo, ang nature sa atong mga buhat. Amen. Naghamatag mga pagpangalagat sa iglesia. Kung sabay atong pagtuo na nung nagalagat ta sa iglesia. Nagtuo ta nga tanan nga itong mga paghago, tanan nga itong mga kining pagdaga na to, no? Paghago na to, di yun siya makawang. Wala pa man iabot ang atong ganti, pero manong doon naman mo'y kadasig nga magpadayon na ning atong buhat. Kaya ang atong buhat, ang kinaiyanin, tuura ta. Usay ang atong palibot, no? Sukuhi kayo sa atong gibati, no? Lisod kayo, magpadayon. Pero kining buhata, iya mong duli sa pagtuo. Mutuo lang ta, nagtungadto. Mahuman ragyod ni. Mutuo lang ta ang atong Ginoo mo'y maghihimpit, mo'y author and perfecter of our faith. Amen. Kunya, gingon diri sa footnote na ang mga taga-Thessalonica, dili na may doon na sila'y buhat, doon na po sila'y pangabudlay. Ang tinugdan sa ilang pangabudlay tungod sa ilang gugma. Dili lang kay buhat. Ang buhat daw, murag kaphaw pa na siya. Pero mayroon kag pangabudlay, murag bugat-bugat, lalong-lalong na nga buhat. Mga inson, kumusta man ang atong
mga buhat sa iglesia. Nahimo na bang pangabudlay? Nga ang gigikanan ini ang atong gugma sa Ginoo. Kung nag-alagad na ta sa iglesia, daghang buhat nga dili gikan sa gugma, ano na siya, buhat-buhat ra na, hindi pa na tinuod. Pero kung ang atong buhat magkalalo, nga bisag dunay mga kalisdanan, padayon ra gyapon, mo na gitawag nato pangabudlay na. Nanay pagpangabudlay. Doon na siya resistance pero nakapadayon ra gyapon tag pangalagad. Ang atong tinugdan sa atong pangabudlay mao ang gugma sa Dios. Inani ang mga taga Thessalonica. Dili lang igo nga doon na sila pagtuo. Nga nakabuhat sila sa iglesia. Doon na yun po sila igugma na andan silang mga budlay. Sama daw ni sa inahan. Nung ang gugma sa inahan sa iyang anak, andam na muantos. Bisag doon ay kalisdanan, muantos na siya. Balik-balik, alagaran niya ang iyang anak. Tungod kayong tinugdan sa iyang pangabudlay, mauman ang gugma. Kumusta ba ang atong pangabudlay sa iglesia, mga igsoon? Ato bang giugmad ang atong gugma sa mga igsoon? Doon na ba'y pag-abante, doon na ba'y pagtubo, doon na ba'y pagkahamtong ng aning gugma na andam tang mga budlay? Di pagyudigo, no? Kinahanglan doon na po tayo pagkamalahutayon sa atong paglaom. Ang mga taga-Thessalonica, doon na sila paglaom ng Ginoo mo balik na. Mga igsoon, kumusta man? Doon na magyapon tayo paglaom ng Ginoo mo balik na. Mula hutay ba ta kay ang Ginoo mo balik na masigong ba? Lahutay ka karong gabi una. Maminaw ta sa mensahe. Nung mailalang ta ng Diyos ng pagpapit kay Pasig. Unya, pag gawas na ito anang ultahan na ba na ultahan bro? Wala man dyan, no? Pag gawas yun na ito anang Ginoo, may nagpo na ito. Naning ta ang atong kining pagkamasibuton sa atong paglaom. Makalahutay ka kaya ang atong paglaom. Ang Ginoo mo balik yun. Mga igsoon, ang Ginoo mo balik pag yun. Doon na pa po yung inaning paglaom. Mo nang hangtod karon, doon na tayo buhat, doon na tayo pagpangabudlay diha sa iglesia. Kaya doon na tayo paglaom nga ang Ginoo mo balik na. No wonder nga mga taga Thessalonica nahimo silang pattern. Kay mo ni struktura sa ilang church life. Dunay tulo ka sukod. Dunay pagtuo, dunay gugma, dunay paglaom. Kinahanglan magkuyog ning tulo. Dahil ko ng Ginoo. Ang atong pagtuo mo ni ang atong pagsugod. Sa pagsugod nato, kinahanglan doon na tayo pagtuo. Pero sa atong pagpadayon, kining atong gugma, mo ni ang kahikayan. Mo ni ang atong pagtukod. Kung dunay gugma, praise the Lord. Naata ani nga paghikay. Naata ani nga pagtukod. Pero ang atong paglaom mo'y man, kahimpitan, kahumanan aning atong tanang buhat o pagpangabudlay. Sa una, pagtuo, sa pagpadayon nato, doon na naigugma, hangtod, nagkalalom, nagkahabog ang atong paglaom, nga ugma, ang Ginoo mo balik na. Inani ka zealous, no? Inani ka lalom ang pagbatik sa mga Thessalonians. Naningon si Pablo, magmaawaton mo namo og sa Ginoo. Nga tungod sa pagdawat ninyo sa pulong sa Dios inubanan sa kasakit. Apan dunay kalipay sa Espiritu Santo. Nahimo mong sumbanan ngadto sa mga nanoo sa Macedonia o sa Akaya. Mo dyan epekto mga isuon kung ang atong pagkinabuhi ilalom sa pagpaambis sa tulo sa nga Diyos diha sa organikong pagkausa sa tulo sa nga Diyos. Amen. Resulta ni buhat sa pagtuo,
pangabudlay sa gugma, o magmalahot tayo sa paglaom nato sa pagbalik sa Ginoo. Tulo ka sukod, magpuyog ni sila. Amen. Praise the Lord. So, ang resulta ani, holy life for the church life. Hinimo sa tulo ka dimension. Kung dunay sukod sa pagtuo, sukod sa gugma, o sukod sa paglaom. Dapat kumustahon nato ang atong church life. Doon na ba inaning sukod? Doon na ba tayo inaning structure sa atong church life? Kung doon na tayo inaning structure, doon na tayo inaning mga sukod sa atong pagpadayon sa church life, amen. Mahimong tang pattern. Gusto ba tayo mahimong sumbanan, mga ison? Ang gidugayon, di na mag-matter. Bisag bago pa lang kung doon na tayo inaning sukod. Amen. Doon na tayo pagtuo, doon na tayo gugma, doon na tayo paglaom. Ang Ginoo mubalik na. Mahimo gyud ang sumbanan. Ang mga tao sa gawas, ang kaingon gyud, mauna ang Kristohanon. Hindi na ito maingon nga, balok-balok man ang Kristohanon. Paruning nun man ang Kristohanon. Basa-basag Biblia, pero tanaw ang kinabuhi niya. Ikaw po'y ginabasa kung naabagyod tayo tuluusan na Diyos na napatuhog sa atong pagkatao. Imbis mahimutang sumbanan, mahimutang kapandulan sa mga katawan. Praise the Lord! No? Sa iglesia, sa mga taga-Thessalonica. Ang structure sa ilang iglesia, tuluusang Diyos. Ang structure nila sa ilang pagpadayon, tulo ka sukod. Dunay pagtuo, gugma o paglaom sa tulusan ng Diyos. Amen. Tama yung saon, no? Kung doon na tayo inaning pagkinabuhi, amen. Mahimong yun tang sumbanan. Dili na ta maningkamot, sangyaw. Kanang mga sumbanan, bisag